raw ang panlaban. Narito ang report. Kahit pa sumabog ang iba pang nuclear reactor sa Japan at umakyat ang level ng radiation, sabi ng Bureau of Health Devices and Technology, malayong maapektuhan ang Pilipinas. Walang Pilipinong makakakuha ng doses na matataas na yon. We don't expect really for the Philippines to experience any radioactive contamination. Bukod sa magkasalungat na direksyon ng hangin, kusa raw nawawala ang epekto ng mga radioactive material galing ng nuclear reactor. Kasi alam mo, mga unstable atoms yan. Nagdidecay siya. Nagdidecay siya to a stable atom. Pag stable atom na yan, hindi na yan radioactive. Ang sisteanya, kapag may sumabog na nuclear reactor, babagsak lang sa area doon ang mga radioactive materials. Kung sumabog yun, it will go to the environment. And of course, pag ganun, bababa doon sa area sa paligid. And if people are not there anymore, dahil in-evacuate na, then there really will not be any casualties. Ngunit sa kalimang makontamina ng radioactive materials, sabi ni Dr. Peralta, sabon at ligo raw ang katapat. I-decontaminate lang sila. Ang sabihin nun, halimbawa, na-expose, kailangan lang iwa-wash off. Pero gently, with mild soap, iba-brush, para mahulog yung radioactive particles doon sa tubig, tapos pumunta na sa sewage. Kung sa buhok naman nagkaroon ng radioactive materials, sabunin lang ito ng regular shampoo. Ilan sa sinasabing epekto ng radiation ay cancer, pagbaba ng red blood cell, pagnipis ng bituka, pamumula ng balat, at kung agad tumama sa tao ang radioactive materials galing sa nuclear reactor, maaari niya itong ikamatay sa loob ng ilang araw. I have to emphasize, we will never be exposed to those levels because we are not inside the reactor. Yung mga effects na sinasabi ko, mangyayari ko ikaw nasa loob ng reactor. Cheryl Cosim, News 5. Kasi ang dami. At para naman po sa lagay ng panahon, makakausap natin live mula sa Pag-asa, si Mario Palafox, isang senior weather specialist. Magandang gabi po, Mr. Palafox, si Cheryl Cosim po. Magandang gabi, Cheryl. Kumusta ho? Kasalukuyan pong apektado ng wind convergence ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil dito, ang Southern Luzon, Visayas at ang Hilagang Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa malawang pagulan at pagkidlat. Ang natitirang bahagi po ng Southern Luzon at natitirang bahagi ng Mindanao naman ay magkakaroon din ng kalat-kalat na pagulan, at ang natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bahagi hanggang sa maulap na may pulong-pulong mahinang pagulan lamang. Mr. Palafox, kumusta po ang direksyon ng hangin mula sa Japan? Maaari ho bang pakipaliwanag po sa ating mga manonood kung paano ito makakaapekto sa atin dito sa Pilipinas? Ang kasalukuyan pong wind pattern doon sa may bandang Northern Japan ay mula kanluran hanggang papuntang silangan po. O ito ay mula po doon sa eastern coast po ng Northern Japan patungo po ng Pacific Ocean. So wala pong epekto to dito sa atin sa Pilipinas. Pero hanggang kailan po ito magiging ganito ang direksyon ng hangin? Posible ba itong magbago at magdala rito ng nuclear radiation mula po sa Japan? Sa susunod pong 3 araw, inaasahan natin na ganito pa rin po ang wind pattern mula po west papuntang east po. So hindi po natin inaasahan na makakapekto po dito sa atin sa Pilipinas itong radioactive materials na nanggagaling nga po doon sa planta ng Fukushima. Sir Palafox, si Erwin Tulfo po ito. Magandang gabi sa inyo, sir. Tanong lamang ho natin, so ang ibig kong sabihin, Magandang gabi, Erwin. wag ho tayong mag-alala, tayong mga Pilipino ngayon, na yung radiation na sinasabi nila or nuclear fallout, kung ano man yon, na ito ay bibit-bitin ng hangin dito sa ating bayan. Hindi malayo ho mangyari ito.
Oo, Erwin, malayong mangyari po ito. At dahil napakalayo po ng pinangyarihan po ng insidente dito sa atin sa Pilipinas, mahigit po itong 3,000 kilometro po, ay inaasahan po natin na bago makarating man po, kung meron man po, na makarating na dito ay kumbaga na-disperse na po. Alright. Sir, isa pa, nagkakaroon ng usap-usapan ngayon tungkol sa umanay supermoon na makakaapekto daw sa Pilipinas ngayong linggo dahil sa mabigat na magiging sobrang lapit daw ng buwan sa ating daigdig. Magkakaroon daw po ng malakas na bagyo at matinding baha. Totoo po ba itong mga balibalitang ito? Erwin, wala po tayong basihan na nakaka-epekto nga itong supermoon na tinatawag, no? Sa mga pagkakaroon ng mga bagyo o anumang sakuna, no? Ito lang po yung paglapit po ng buwan sa atin dito sa mundo. At ito'y nagbibigay lang po ng mas mataas na tidal heights po, yung tinatawag nating tidal waves. Okay, maraming salamat po, Mr. Palafox, Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Action Sports naman tayo, patindi ng patindi ang training sinasagawa ni People's Champ Manny Pacquiao sa Baguio City. Mahigit isang buwan na lang kasi sasabak na uli sa ring. Ikwento mo, Romel Lopez. Maaga pa lang tumakbo na sa bulubunduking bahagi ng Santa Lucia dito sa Baguio City si People's Champ Manny Pacquiao. Madarik man ang daanan, pinakita pa rin ni Pacquiao ang walang kupas ng lakas sa akyatan. Ito ang ikatlong araw ng training ni Pacquiao dito sa Baguio. Bahagi ang takbong ito para maibalik agad sa kondisyon ang pangangatawan ni Pacman. Mahigit isang buwan na lang kasi ang gagawing paghahanda ni Pacquiao bago ang napipinto nilang laban ni Shane Mosley sa Mayo. Nagbibigay ng kumpiyansa, hindi tayo huwag din natin ina-underestimate yung kalaban natin. Kaya kahit ang favorite pastime ni Pacquiao na basketball, pinagbawal muna. Malaking bagay yun, yung basketball. Pero lately, this time, nagpahinga talaga ako dahil doon sa paa ko. Yung sumakit noon, so pinahinga ko dahil para gumaling. And, totally walang basketball. Hangang-hanga naman ang dayuhang